anong petition yung pinag? Well, good afternoon everyone. Maraming salamat sa pagpunta ninyo ngayong hapon na ito dito sa Supreme Court. Sinasamahan ko si Attorney Jordan Pisaras para magsampa ng kaso laban kay COMELEC Chairman George Garcia para sa lahat ng pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pisaras ay dumalaw si Attorney Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-courtesy call dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na maipapatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Attorney Pisaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yon? Ibig sabihin ba nanghihingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Attorney Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Attorney Pisaras na itong kalakaran na ito ng COMELEC ay lantaran at widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa lahat ng mga kandidato noong mga nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa COMELEC ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga, ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Attorney Pisaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi po nakapagtataka yung mga sinasabi na merong bilyong-bilyong salapi na nasa isang bank account, na nasa isang lugar na ang may-ari ay isang makapangyarihang tao sa COMELEC. Hindi po ito chismis lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Attorney Pisaras. Nandoon po sa loob, nasa loob ng petisyon. Ito po ay isinasampa namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag-imbita kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sagutin ang mga aligasyong ito dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, noong sinabi mong kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito? Kasama po dyan yung maling paggamit ng COMELEC ng version na software doon sa automated counting machines. Ito ba yung paraan para isagawa ninyo yung daya na inyong ginawa? Ang na-audit po ay version 3.4. Bakit nyo ginamit yung version 3.5? Nandun ba sa version 3.5 yung daya na inyong inimplement? Ganon din po ang maling pag-implement ng COMELEC pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi mismo ni Chairman George Garcia na dumadaan muna pala sa data center 3 yung mga resulta ng automated counting machine. Therefore, namamanipulate po yung data sa gitna. Hindi po sinunod yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po ba ay ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon? Chairman George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng ito dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po. Kailangan nyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasa na po namin sa inyo ang bola. Wala na pong natitira mula sa amin. Ang sagot na lang po ay nasa inyong bunganga. Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala na kayong ligtas. Seryoso na po kami. Papanagutin po namin kayo sa Supreme Court. Kasama po sa prayer namin na ipadisbar si Chairman George Garcia dahil garapalan po ang ginawa nilang mga paraan ngayong nakaraang eleksyon na ito. Sino po ba ang responsable sa pagsasagawa ng maayos na eleksyon? Hindi po ba ang COMELEC? Ang Commission on Elections? Sino po ang nagko-compose ng Commission on Elections? Mga commissioner na pinapangunahan ni Chairman George Garcia. Siya ang nagdedepensa ng mga palisiya na kanyang isinagawa. Kung meron mang taong dapat managot sa prosesong ito, lahat ng pandaraya at pagkakamali, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Nangihingi rin kami ng tulong mula sa National Bureau of Investigation bilang ahensya na dapat magsagawa ng investigasyon ng mga ganitong anomalya. Natignan nila itong mga aligasyon ni Attorney Pisaras kasi garapalan po ang pag-amin ni Chairman George Garcia. Gumamit sila ng illegal na equipment sa pag-transmit. Gumamit sila ng illegal na software. Hindi po ba yan paglabas sa ating Omnibus Election Code?
dapat po, kung meron mang taong dapat makulong ngayon, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Pumunta si Attorney Harold Prestigio dito sa branch 34 ng Manila para mag-voluntary surrender dahil may warrant for his arrest dahil inakyat ng prosecutor's office ng Manila sa korte yung kaso na isinampa ng COMELEC dahil daw si Attorney Harold Prestigio ay violate yung Article 154 ng Revised Penal Code in relation sa cybercrime law dahil pinablis nila online sa Facebook at sinasabi niya na pwede palang mahack ang ating automated counting machines kapag konektado sa internet. Ang sabi po ng batas ay kapag ang isang tao ay nagpapakalat ng untrue reports at pwedeng madamage ang reputation ng isang bansa, pwede kang makulong under Article 154 ng Revised Penal Code. Pero Attorney Harold Prestigio, dapat ka bang ikulong? Hindi po! Dahil hindi po untrue yung sinabi ko na pwedeng mahack ang ating automated counting machines kapag connected sa internet. Sa totoo nga po, sinunod-daman ng COMELEC. Yung aking suggestion, gumawa ka sila ng policy na huwag i-connect yung mga makina sa internet nung araw ng eleksyon. So false news ba yun? Hindi po. Pangalawa, yung ginawa ko po ba ay para i-harm ang interest ng ating bansa? Hindi po. Ang ginawa ko po ay para sa ikabubuti ng ating bansa, para ma-secure ang ating automated counting machines against hacking. Para po ito sa ikabubuti ng ating bansa. Ang na-harm lang ay yung mga may planong mandaya nung panahon ng eleksyon at ang na-harm lang ay ang puso ni Chairman George Garcia. May warrant na po ba or wala pa po warrant na nilalabas? Meron na pong pirmadong warrant yung court dito sa branch 34, kaya po ako nag-voluntary surrender. Ito po ay isang process para hindi ka nahuliin at para hindi ka na-commit sa loob ng jail, pwede kang mag-voluntary surrender at magbayad ka ng bail. Pero yung warrant, hindi pa po na ilalabas. Nandito po sa court. Napirmahan na po. It is as good as a warrant already. They can serve you with the warrant anytime. Paano niyo po nalaman na meron na palang ilalabas? Mayroon kaming na-receive na resolution ng prosecutor's office. Usually, iaakyat na yan sa korte. So, nag-follow up kami sa court kung saan na-file yung case ng prosecutor's office. Nung nalaman namin na sa branch 34 napunta yung case, itatanong lang namin kung mag-i-issue ba si judge ng warrant of arrest. And we confirm na napirmahan niya na yung warrant of arrest. Kaya dali-dali, kailangan natin sumunod sa batas at mag-voluntary surrender. Nakapag-post na kayo ng bail? Mag-post kami ng bail today. Dalawa po, 32,000 kada isang kaso. Dalawa po kasing video yun. So 32,000 each, 74,000 in total. 64,000! Yes! You're better at that. Maraming salamat po sa lahat ng suporta na binibigay nyo kay Attorney Harold Prestigio. Hindi ko po akalain na magtutuloy-tuloy ng ganito ang ating laban. Akala ko po pagkatapos ng eleksyon ay matatauhan na ang COMELEC dahil hindi na po nila itinuloy yung pagpigil sa ating proklamasyon. Pero ang nangyari po ngayon ay inuloy nila yung kaso dito sa prosecutor's office, tumuloy po dun sa korte. Asahan nyo po mga kababayan ko dito sa Pilipinas, lalaban po tayo hanggang sa uli, hanggang sa ang katotohanan ay lumabas. Magpapatuloy po si Attorney Harold Prestigio na ilabas ang lahat ng pagkukulang ng ating gobyerno hanggang mailabas natin ang lahat ng pagkukulang ng COMELEC tungkol sa nangyaring eleksyon ngayong 2025 para sa susunod na eleksyon 2028, hindi na po ito ulit mangyayari. Pero sabi mo may problema sa machine, pero nanalo ka, walang naging problema. Hindi po yan yung tamang konklusyon. Ang sinasabi ko po ay kapag yung software na ginamit sa machine ay hindi yun yung audited. Yung audited po ay 3.4 version, ang nilagay sa machine ay 3.5 version. At kapag yung transmission mula sa mga makina papunta sa mga servers ay minamanipulate sa gitna, hindi po tayo pwedeng magtiwala sa data at information na nilalabas ng ating election systems. Kung ako man po ang lumabas na nanalo, ay malamang sasakyan na lang po natin dahil yun po ang ginawa ng proseso. Pero naninindigan po ako, kapag nagkukulang ang COMELEC, pagdating sa software, pagdating sa transmission, wag po natin pagkatiwalaan yung resulta ng election. When you voluntary surrender, you don't have immediately a case. Kapag meron silang plano hindi maganda, hinanap ka nila kaagad at i-delay nila yung release mo. Iko-commit ka nila sa jail at i-delay nila yung processing dito. Saan po ba I have been here since last week kasi kailangan kong i-process itong petition for review, magpe-petition for review kami dito, and itong voluntary surrender. So I have to apologize to everyone, sorry po, dahil hanggang 8 AM kayo nandito. Lahat po ng posibleng mangyari na pangharas na gawin nila kay Attorney Harold Prestigio, pwede pong mangyari, kaya kailangan ko pong iwasan. Kaya yung preliminary processing, kailangan po yung attorney ko muna ang gumawa kaninang umaga. My oath taking ng municipality namin, I think 23 ng June, pero hindi ako invited, I don't know. May inauguration din sa aming probinsya, lahat ng elected officials sa aming probinsya on June 30. Invited ako doon, pero ang problema is, arraignment ko rin yun ng isang case ko doon sa probinsya. Cyber libel case na connected pa rin dito sa election process na to. Pero I have to attend yung case na yun doon sa court kasi kapag hindi ako attend sa aking arraignment, arrestuhin ako.
Pero nag-file na kami ng motion para ma-move yun, para maka-attend ako sa inauguration ng lahat ng mga elected officials. Ilan na lamang? Doon sa amin. So sana matapos yung processing ng bill na yun, kasi kapag hindi ma-process yung bail, kailangan po umuwi. Kapag ang ordinary tao, hindi niya alam na meron siyang warrant of arrest. So, arrestin siya sa bahay, i-commit na siya ng jail overnight or 2 nights sa ilang process. Pero kapag magaling yung attorney mo, pupunta siya dito lang maaga, aalamin niya kapag meron ng warrant of arrest, i-advance process niya na para pabilisan, wala ng oras para i-commit ka sa jail. And that's what we did. Tapos na po, nagpakita na lang ako, pumirma na lang ako.